Salamat kay Kristo Jesus. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa buong diocese ng Antipolo, ngayong araw na ito ngayong buwan na ito ay ipinagdiriwang po natin yung jubileo para sa mga government officials, para sa ating mga lingkod bayan. Kaya nga ho, karamihan ng mga parokya sa ating diocese kahapon at ngayong araw na ito ay iniimbitahan yung pong kanilang mga kapitan, yung kanilang mga kagawad, yung kanilang SK chairman at yung kanilang mga kagawad na magsimba, pumunta doon sa parokya, magkaroon ng maiksing panayam, magkaroon ng kaunting salo-salo para sa kanila. Bakit? Sapagkat ito po ay bahagi ng ating pagdiriwang ng Jubilee Year. Tandaan natin, ngayon tayo po ay nasa taon ng jubileo. At ngayong taon na ito ay taon ng pagpapala, taon ng pag-asa. At binibigyan tayo ng pagkakataon para ipagdiwang po ito. So ito po yung para sa mga parokya, no? Parochial level. Sa darating na Sabado ay August 16 naman, gagawin naman natin yung pang-diocesan activity para sa Jubilee for government officials. At ang iimbitahan naman po doon ay yung mga nasa national level at ang ating mga minamahal na mga LGUs sa bawat bayan, ang mga mayor, ang governor, ang congressman, lahat po sila at mga councilors ay inaanyayahan naman po na pumunta doon sa Binangonan para po doon naman ipagdiwang yung ating diocesan activity para sa Jubilee Year, para sa mga government officials. So ngayon po ay kasama natin yung ating mga lingkod bayan dito sa ating barangay. Naririto ang ating minamahal na kapitan, gayon na rin yung kanyang mga kagawad, ang ating SK chairman, gayon na rin yung kanyang mga kagawad. Palakpakan naman ho natin sila. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod. Maraming salamat sa inyong pong presensya. Para sa ating pong pagdinilay sa umagang ito, naranasan nyo na ba na pagsakay ninyo ng eroplano o bago tayo sumakay ng eroplano, merong check-in counter at doon ipapatimbang yung ating mga luggages. Na-experience nyo na ba na mag-over kilo kayo o mag-over baggage kayo doon sa airport? Na kapag tinimbang, naku, sobra-sobra. At pagkatapos sasabihin sa inyo, naku, sir, ma'am, kinakailangan nyo pong tanggalin yung ibang bagay para sumakto doon sa timbang. Dalawang bagay yung pwede ninyong gawin kapag nandoon na kayo sa airport at sumobra kayo sa timbang. Pwedeng bayaran ko na lang magkano ba yung excess baggage na yan. O kaya pwede naman ang gawin, tingnan mo ano ba yung mga hindi importante dito, kukunin ko at pagkatapos iaalis ko. O kaya kung saan ko muna ipapabitbit o kaya ibibigay, or itatapon na lang. Ganun na nangyayari sa airport. Lalo na kung nasa ibang bansa ka na, at pauwi ka ng Pilipinas, tapos excess luggage ka, excess baggage ka, nandoon na talagang ang hirap-hirap bitawan. Bakit? Kasi pinamili mo yan di ba? Pasalubong mo yan o kaya importante para sa iyo yung mga bagay na yan. Tapos sasabihin mo pa sa sarili mo, kailangan ko yan. Kailangan ko yan. Hindi tayo makalet go, Ang hirap-hirap makalet go, lalo na kapag pinamili mo sa ibang bansa. Tapos sasabihin sa'yo, ay sir, wala tayong magagawa. Iwanan mo yan. Iwanan mo yan. Parang ang sakit-sakit to, doon sa ganung bagay. Pero ganun po ang buhay, mga kapatid, Life is like that. We say we are journeying toward heaven, but we carry so much extra baggage. Tayo ay naglalakbay patungo sa langit, pero kung minsan sa paglalakbay natin sa langit, nandoon na padagdag ng padagdag yung dala-dala natin sa buhay. Dati-dati naman, kontento na tayo sa isang pares ng sapatos. Dati-dati naman, kontento na tayo na meron tayong 5 damit at meron din tayong 3 pantalon. Pero habang tumatanda, habang nagkakahanap buhay, habang umuunlad, nandoon na para bagang nag-accumulate din. Yung mga bagay. Na kung titingnan mo yung iyong cabinet, naku, punong-puno na pala. Naku, ang dami-dami na palang laman.
No, sa paglalakbay natin po mga kapatid, importante po na alisin natin yung mga hindi kailangan. Importante na alisin po natin yung mga hindi importante. Ganun po yung buhay. Ano-ano ba yung mga bagay na ang hirap-hirap alisin sa buhay natin, sa ating paglalakbay? Nandoon yung pride, nandoon yung greed, nandoon yung fear, yung control over things we cannot control. At ito po yung pinaka mahirap na pamamaraan na ang langit, mga kapatid, sa ating pagpunta sa langit, heaven has a strict baggage policy. You cannot enter heaven if you were overloaded. Hindi tayo makakapasok sa langit na dala-dala natin ang lahat ng yan. Kaya nga magandang tanungin sa ating pagninilay ngayong umagang ito, ano ba yung mga bagay na kinakailangan kong dalhin para na sa ganon, ako ay makasunod at makapasok sa langit? What am I carrying that is slowing me down toward God's kingdom? Baka mamaya yung mga dala-dala ko, hindi naman pala kailangan. At pagdating ko doon sa langit, sasabihin sa akin ni San Pedro, may excess baggage ka, overloaded ka, alisin mo yung mga bagay na hindi mo kailangan. Hayaan niyo pong tulungan tayo ng mga pagbasa natin ngayon. In our first reading today from the Book of Wisdom, the Israelites were freed from Egypt. Alam natin yung kwento ng mga Israelita, na doon sa Ehipto, sila ay napakatagal na panahon na sila ay naging alipin doon sa Ehipto. Subalit yung pagiging alipin, marahil nakapagbuo na sila ng isang komunidad, nakapagtayo na ng mga bahay, meron na silang masasabi nilang kayamanan doon sa Ehipto. Pero nang sila ay palayain, nang sila ay umalis doon sa Ehipto, iiwanan nila ang lahat ng iyon. Wala silang dadalhin. Hindi nila pwedeng dalhin yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga kagamitan. Bakit? Kasi hinahabol sila ng paraon. Baka mamaya dahil dala-dala mo lahat, bumagal ka. Baka mamaya dahil dala-dala mo lahat, mahuli ka. Baka mamaya dahil dala-dala mo ang lahat, hindi mo marating yung nais ng Diyos para sa iyo. Kaya nga ano ang nangyari sa ating unang pagbasa ngayon? Iniwan nila ang lahat. Ano lang ang dala-dala nila? Yung essentials. At ano yun? God's promise and trust in His plan. Yun lang ang dala-dala ng mga Israelita. Pinanghahawakan nila yung pangako ng Diyos na ililigtas sila. Pinanghahawakan nila yung tiwala nila sa Diyos na hindi sila pababayaan. Kaya nga, iniwan nila ang lahat. Freedom required traveling light. Ulitin ko po yun. Freedom required traveling light. In our second reading today, from the letter to the Hebrews, Abraham left his homeland without bringing his security blanket, his comfort zone. Dahil merong misyon si Abraham sa Diyos, ang ginawa ni Abraham, umalis siya doon sa kanyang comfort zone. Dito na lang ako, okay na ako dito sanay na ako dito Pero may misyon ka na dapat mong gampanan. At dahil doon, umalis si Abraham. Hindi lamang yun, mga kapatid, kahit na yung kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac, nang sinabi ng Diyos, ihahandog mo yan, iaalay mo yan. Si Abraham, inihandog si Abraham. Why? Because he believed God's promise was greater than any possession. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos nangangako sa atin na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sana nandoon din yung ating pagtitiwala at pagkapit sa Kanya. In our gospel today, Jesus talks about servants who wait for their master. Maghanda, manatiling nakahanda. Readiness here is not just about staying awake. It is not being entangled with things that distract us from our master's coming. A servant busy protecting his own possessions will not notice when the master knocks. Yung isang servant na busy dahil marami siyang possessions,
marami siyang ari-arian, marami siyang kayamanan, hindi niya makikita at bibigyan ng pansin ang pagdating ng Panginoon. And that is why Jesus saying, sell your belongings and give alms, for where your treasure is, there also will your heart be. Kung nasa saan daw ang ating kayamanan, nandoon din ang ating puso. Siguro magandang tanungin din sa atin ngayon, nasaan ba ang ating kayamanan? Si Jesus ba ang ating kayamanan? Kung gayon, nasa sa Kanya ang ating puso. The journey to heaven, my dear friends, is not about how much we carry, but how much we have surrendered. Maganda po yun, na pagninilay. At sa tingin ko, yun yung summary ng lahat ng mga pagbasa natin ngayon. The journey to heaven is not about how much we carry, gaano man karami yung dala-dala natin, but how much we have surrendered. The lighter you are, the faster you can run when the Master calls. So my dear brothers and sisters, if you were to stand before the gates of heaven today, what would you need to leave behind in order to enter? Ano yung mga bagay na iiwanan natin para tayo ay makapasok sa langit? The Israelites, in our first reading today, let go of their Egypt. Abraham, in our second reading today, let go of his homeland, and even Isaac. The faithful servant let go of comfort to stay ready and awake. And you, ako kaya, ano kaya yung ile-let go ko? What will you let go of so you can travel light toward God's kingdom? Travel light. So when the Master comes, you can run to Him with open arms. Amen.